Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito, gusto ko pong pag-usapan, ito hong sunod-sunod po na pag-resign o pagbitiw po ng ilang mga opisyal po ng gobyerno, sa ilalim po ng Marcos administration po mga kabida, Pinaka-latest po ito hong si Secretary Ivan Uy ng Department of Information and Communication Technology, Kahapon po ng umaga, naging usap-usapan na po na meron daw isang cabinet member na mag-resign sa kanya hong tungkulin. At doon lang natin nalaman nung hapon na yon na ito pa lang si Secretary Ivan Uy ang sinasabi ho nilang cabinet member na mag-tender ho ng kanyang resignation. At hanggang doon ho, nalaman na lang po natin later, nag-tender na pala ng kanyang resignation at tinanggap po daw ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kabida. Although wala naman pong binanggit kung ano po yung ground, rason kung bakit po nagbitiw, pero lately lang po, napansin ko po kasi na sunod-sunod yung resignation ng mga opisyal po ng gobyerno, Una, ito pong si Secretary Cesar Chavez ng PCO, nag-resign din, Then pangalawa, ito hong si Secretary Jaime Bautista ng Department of Transportation. Last month lang po, nagbitiw po siya sa kanya hong posisyon, At pinalitan po mga kabida ni Secretary Vince Dizon, Now, itong tatlong mga opisyal po ng gobyerno, although itong si Bautista, ang sabi po nila dahil daw sa health reason, kaya po ito nagbitiw, Pero itong dalawa, katakataka po talaga mga kabida kung bakit sila nagbitiw. Unang-una may mga ipinakita naman, Itong si Secretary Chavez, itong si Secretary Ivan Uy, Okay? Kung maalala po natin, last 2022 po ay inappoint po ito, ni kauupo pa lang that time ni Pangulong Marcos. Ito pong si Ivan Uy bilang secretary po ng DICT, mga kabida. At yung kanyang instruction sa kanya nung siya po ay na-appoint is yung pagbigay, okay? Pagbigay po ng connectivity doon ho sa mga far-flung areas at bigyan ho ng access ito hong mga komunidad ng technology po natin, I don't know kung ito po ba ay natupad at mission accomplished, ni Secretary Uy. Wala naman pong balita kung ang rason po daw ay due to his poor performance, Wala namang ganun. Basta na-surprise na lang po ang lahat na nag-tender po siya ng kanya hong resignation, Okay? Ang tanong po ngayon, bakit po sila nag-resign? Anong problema? Marami po akong nababasa po sa online, na keso may mga opisyal daw ng gobyerno na hindi na raw nila maintindihan yung direction po ng gobyerno, Tsaka meron din akong nababasa na the boat is sinking, parang ganun Ano ba talaga kung bakit merong ganung mga rason, The boat is sinking. Bakit the boat is sinking? Ano palang problema ng Marcos administration, Okay? Although marami hong mga indikasyon na naglilink po mga kabida sa posible hong problema na kakaharapin po ng Marcos administration. Like for example, ito hong mga kaso po nila doon sa Korte Suprema. Actually, 6 po ito, Itong mga petitions na naisampa po dyan sa Korte Suprema. Banggitin ko na lang po, para at least malinaw po, Yung hindi nakapanood po sa aking vlog the other day, yung 6 na mga kasong nakasampa po dyan sa Korte Suprema na sinasabi mga kabida na posible daw ikakalumpo daw ng Marcos admin ay una, ito hong PhilHealth issue, Okay, napakalaking issue po ito. At ito po ay tutok na tutok po yung taong bayan dito mga kabida. Dahil unang-una, relatable kasi ito ng taong bayan. Kasi lahat po ng mga tao po sa Pilipinas,
mga miyembro po ng PhilHealth, ano po, dugo at pawis yung kanila kong pinuhunan para lang po ay makakuha po ng membership dyan ho sa PhilHealth. Pero dahil ho sa mga nangyayari po ngayon, na yung pera ay kinuha at nilagay po sa isa pong programa na hindi naman po connection o wala naman pong connection doon ho sa PhilHealth. Diba? So, naging questionable ito. At dahil dito, naging usap-usapan po ito ngayon dyan ho sa Korte Suprema. No? Pangalawa po, ito hong questionable na General Appropriations Act of 2025. Napag-alaman natin na ngayong April 1 hanggang 3, magkakaroon po mga kabida ng marathon oral arguments. Ano? At ang pinaka-latest, ipinatawag po itong si Congresswoman Stella Kimbo, ano? Yung chairperson po ng Committee on Appropriations dyan ho sa House of Representatives, dyan ho sa Korte Suprema. Okay? Most likely, para magpaliwanag tungkol ho dito sa gulong ito, ano? Dito ho sa kini-question po ngayon na 2025 national budget, kung saan po daw marami hong problema po mga kabida. Like for example, ito hong mga blankong items sa BICAM report na ginamit ho para mabuo po itong General Appropriations Act. Ano po, no? Yung mga insertions na sinasabi po nila na hindi naman po kabilang doon ho sa proposed budget po ng Executive Department ng Pangulo, bakit ho naisali dyan ho sa budget na yan. Ano po, na? At itong mga impeachment petitions, ano, laban at pro, mga kabida, nakabinbin pa rin dyan ho sa Korte Suprema. At ito pong petition laban po sa mga vloggers on fake news, no? Latest po, pinakomment po ng Korte Suprema ito kung TRICOM, ano? Itong House of Representatives po mga kabida. Now, itong mga kasong ito, itong mga asuntong ito na nasa Korte Suprema na po ngayon, ang sabi po ni John Phil po sa kanyang post dyan ho sa Facebook page po niya, posibleng ito ho daw ang makakalumpo po ng Marcos administration. Kung hindi po ito ma-defend ng maayos po ng administrasyong ito, baka ito po yung ikasisira po ng Marcos administration po daw, mga kabida. So siguro, dahil sa mga mess na ito, sa mga problemang ito, apektado po itong mga opisyal po ng ating pamahalaan. At yun siguro yung rason kung bakit ho ilan sa kanila nakapagdesisyon na umiwas na lang po. Pagbitiw na lang at siguro gusto po nila ng tahimik na buhay. Kaya yun po yung rason, ano, mga kabida. Parang nangangamba po sila. Ano kayang magiging kapalaran po ng Pilipinas? Ano po? Okay, pagdating ho ng panahon. Ano po yung panahon na yon, ano? So, titingnan na lang po natin, mga kabida, kung ano po yung magiging kapalaran po natin, ano? Kasi kung titingnan natin yung paligid, dami hong problema. At yung problema na ito ay hindi naman po bago sa atin, ano? Kasi may ganito naman pong problema nung previous administrations, ano? Mula sa Marcos time, Aquino time, then Ramos time, Erap's time, Arroyo time, no? At even the former president's time, Rodrigo Duterte, may mga ganito naman pong problema eh. Kumbaga, yung mga basic, no, na problema na kinakaharap po ng mga Pilipino. So, hindi naman po bago ito. Pero ang pinaka-worst lang po talaga ngayon, parang, ang sa tingin ko lang observation kung ikukumpara ko po mga kabida sa mga previous administration, napaka grabe yung issue po ng corruption, ano, ngayong administrasyong ito, ano po. Mantakin nyo ito, mabanggit ko na lang po. Meron na tayong 16 trillion na utang. Outstanding debt po ng Pilipinas, nasa 16 trillion na po, ano. Pero magtataka ka pa rin kung bakit dami ho tayong pera na ipinamimigay pamunmud po natin. Nakapagtataka, bakit marami pa rin tayong pera na binigay po natin as ayuda doon ho sa ating mga kababayan.
Oh, left and right po. Ngayon, campaign period, marami ho tayong naririnig. Okay? Na namimigay kasi ganitong politiko, no? Madami pera ang Pilipinas. Sa kabila po na lumalaki yung utang po natin. Umabot po ng 16 trillion na po ngayon. At in fact, by the end of 2025, aabot na po ito ng 17 trillion pesos po, mga kabida. No? Ganun kalaki. Parang wala lang po sa gobyernong ito. Okay? Yung mga priority na dapat yung pagtuunan po ng pansin, mga kabida, wala. Wala nga tayong infrastructure project kung tutuusin di ba? Kasi lahat po tayo, yung concentration po ng gobyernong ito ay nasa ayuda lahat. More on short-term solution. Wala doon sa long-term solution po, mga kabida, no? Kaya ito, dami hong nagrereklamo, Kasi yung long-term kasi yung dapat ibigay natin sa taong bayan. Kasi yung ayuda, short-term lang yan. 1, 2, 3 araw, ubos na yan. Tapos mag-aantay na naman kung sino yung politiko na mamimigay po ng ayuda, no? Ganun lang po, cycle. Unlike kung long-term, pwede hong mga anak po natin at ating mga apo ang makakabenepisyo dyan, The next generation will benefit these long-term projects and programs. Yun yung dapat, no? Hindi yung short term. Kasi parang tinuturuan po natin yung mga kababayan natin na hindi na lang tayo magtrabaho. Okay? Maging tamad na lang kasi nag-aantay na lang po tayo sa ayuda na ibibigay po ng gobyerno sa atin, mga kabida. Po. Okay? So, yun lang po, no? Para po sa inyong comment and opinion, you can comment down. At sa mga hindi pa po subscriber, mga kabida, sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po, mga kabida.